Nung binato ko to sa Santo Tomas, which is yung halos sa likod lang ng barangay namin, sa 8 binitaw ko, 7 lang yung umuwi, ito yung wala. Nung nilaro ko siya, nagulat ako kasi from second training or first training, wala nang tumatalo sa kanya. Lahat ng inanak niya sa akin, winner. Oo, ayos O sa KHPC na club. Ayun. Yan na, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs, and for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Palo Alto, Calamba. May nabisita na naman tayong malupit na pigeon puncher. Kung gusto niyang makilala at makita, tara samahan niyo ako, let's go. Magandang hapon mga kaibon. Ako nga pala si Mark Penulia, ang pigeon puncher ng Barangay Palo Alto, Calamba. Yun. Sir, pwede nyo ipasyal mo ba kami sa loob mo? Pwede, tara. Yun, tara, let's go. Bale ito, yung una kong loft, dito nakalagay lahat ng pang-south ko. Ngayon na nilalaban sa 4 na club. So, good thing naman, meron pang natira, mga 10 pa. Then, ito yung second loft ko, dito naman nakalagay lahat ng pang-north ko. Bale, itong loft na to, nabili ko lang din sa taga Tanawan, Batangas, si Mark Austria. Ito, ang laki oh. Hindi na naabala si sir paggagawa, bumili na lang. Tapos pala, ito yung unang gamit ko nito sa north, itong loft na to, medyo kinapitan tayo ng swerte. Ito, last north, nag-champion tayo. 3 ibon yung naging winner natin, tapos 4 yung napauwi natin from Pagudpud. Ayos oh, maganda simula ni sir dito sa kanyang loft. Nabawi agad ata ni sir yung pinambili Parang ganon. Ayos. Tapos ito yung kauna-unang loft ko, medyo bulok na, pero pag may time, ipaparenovate ko siya. So dito naman nakalagay sa ngayon yung mga breeder ko na hen. Bali ikaw na naggawa ng sir, kulungan na yan. Kaming dalawa ng biyanan ko. Ayun. Tulong na lang. Pero sir, ikaw po pala, paano nahilig sa pagkakalapati? Nung una kasi, syempre, yung pagkabata natin, yun, high school. Then, syempre, kailangan natin magtapos, mag-aral kasi wala tayong budget para i-sustain yung gastos. So, 2019, habang nagpapalit ako ng diaper ng anak ko, kaharap yung TV, nakita ko yung alagang magaling. Yung kila Sir Jerry, Apo. Yun, that time, parang na-open na puli yung yung hilig sa kalapate. So, nung lumipat kami dito, 2019 din, then after magawa niya, yun yung agad kong tinarget, yung gumawa ng loft para makapaglaro ulit. Yun. Di bali, anong taon ka sir sumali sa karera? Bali, sasabihin ko, proper race na talagang 2021 Nito lang din. Oo, kasi gawa ng pandemic, alam mo naman, maraming bawal. Oo nga po. So, meron mang karera, sobrang patago naman. Kaya, masasabi ko, 2021 talaga yung pinakasimula ko. Yun. Pero kamusta naman sir yung unang sabak mo sa karera? Medyo swerte tayo Kumbaga, yung tinatawag nilang newbie luck, yun, kahit paano naambunan tayo nun. Kasi nanalo tayo ng 2nd overall. Tapos maraming pooling winner. Then sa isang club naman, nanalo ako ng 1st, 4th, tsaka 10th place sa fan race din. Yun, medyo nadidismaya lang kasi since newbie nga ako, hindi ko pa alam kung paano magpauwi ng malayo. Bakit sir? Ano bang nangyari? Napapansin ko kasi parang sa fan race, sa pooling, okay tayo. Marami tayong results. Pero pagdating ng derby, hindi na umuwi yung ibon So ngayon, ang ginawa ko, ako sa Facebook, tapos lumapit ako sa mga kilalang fancier para makapag-invest. And then, in addition, ito may 2 race ako na hindi ko malimutan. Una, nung naglaro ako sa CSW RPC, NMAX Cup yun. So, yung apat na lap doon, naging pooling winner ako noon, Central. Tapos, out of 505 na contestant or player doon na nakasali, number 2 na ako. Ayos. Problem is, yung isang lap, nagka-problema kasi maulan. Syempre, newbie ako. Inisprayan ko ng Lysol yung T-box ko.
para akala ko mawawala yung mga virus o something. And then that time, nung kinarga ko na yung ibon, nilagay ko sa kotse para ihatid sa loading station, parang stress na yung ibon ko. So, nung na-release siya, hintay ako nang hintay. Kasi ito na eh, kala ko ito na eh. Nag-cut off siya ng 1 hour. Tapos yun, 1 week hindi ako nakatulog ng maayos no, kasi iniisip ko, hawak kamay ko na, naging bato pa. NMAX na, naging bato pa. Then yung pangalawa naman, sa club ni Sir Bart Rios, LBPHA. Alam ko isang season lang siya bumaba sa amin sa Sirang Lupa. That time naman, nakapagkarga tayo ng 4 sa Calbayog, last lap. Then yung 2 ibon natin doon na mag-nestmate, contender siya ng Kochi Cup. So, alin man sa 2 yung umuwi, malaki yung chance para manalo ng kotse. Problem is, nakakalungkot, hindi umuwi yung 4 na ibon. Walang umuwi ni isa. Then after a month, may bumalik. Yun nga, yung naging breeder ko na ngayon na nag-produce ng 2 breeder. So, yun. Talagang dumarating siguro sa buhay natin na hindi para sa atin. Kaya palagay ko, wag tayo susuko. Tuloy lang tayo. Yun. Sir, pwedeng makita yung finisher mo ng Calbayog na nag-produce ng winner. Sige. Buti sir, hindi ka nagdalawang isip gawing breeder yan. Actually, ang kwento nito, teka. Sige sir. Bali, i-ano ko muna yung bloodline. Okay. Bali, ang tatay nito, Basra. Direct ko siyang na-acquire kay Sir Richard Caparas. Ayos. Dumadirect din si sir ha. Tapos, ang nanay naman niya, from Sir Michael Rasquero. Ayos. Yung Johnson Bundle. Direct ko rin siya nakuha kay Sir Michael Rasquero. Ang kwento ng ibon na to, nung naglalaro ako ng South, nung binato ko to sa Santo Tomas, which is yung halos sa likod lang ng barangay namin, sa 8 binitaw ko, 7 lang yung umuwi, ito yung wala. Okay. Tapos ang sabi ko, naasar ako sa ganun eh, kasi 5 kilometers lang siguro. Then nung umuwi siya, Sunday na ng hapon, Saturday ako nagtos, Sunday na siya ng hapon umuwi. Sabi ng tropa, pagbigyan ko daw siya, bigyan ko pa doon ng isang chance. So ngayon, nung nilaro ko siya, nung nilaro ko siya, nagulat ako kasi from second training or first training, wala nang tumatalo sa kanya. Laging panalo sir? Hindi, I mean, sa loob ko, siya lang siya yung nauuna. Tapos yung nestmate niya yung pangalawa. Meaning, ewan ko kung paano nangyari sa ibon na to, kung ginalaban nito yung nag-advance na kaya na-late ng uwi. Hindi ko alam. Oo nga. Yun, nung nag-check ako ng record, siya pala yun. Na-recover ko siya, tapos pinaganda, pinakinis. Yun, unang gamit ko sa kanya, bali, naglabas siya ng 3 hen. Yung isang hen, nailaro ko sa ulpa. Nakauwi naman Badok Ilocos. Problem is, nung nagpa-good food, nawala kasi nagsuka sa T-box. Pero, yung 2 anak niya pa, na hen din. Lahat ng inanak niya sa akin, hen. Winner. Ayos sa KHPC na club. Ayun, ito. Sir, pakita niyo yung ibon. Ito. Ano yan sir, kak? Kak siya. Nabawi ko naman yung gastos ko lalo dito sa loob. Ayun. Abangan natin sa mga susunod na karera pa yung mga magiging anak nito. Yan sir, binigyan mo ng bansag. Ang tawag ko sa kanya, Tomas eh. Si Tomas. Oo, kasi muntik yung sa Tomas lang, hindi niya pa inuwi ng maganda. Ayos. May history pala yung pagkakapangalan nito na Tomas. Yan. Yan, thank you sir. Tapos, ito nga pala, share ko na rin sa inyo, during North Race, yung last North, nakapagpauwi tayo ng 4 na pag-good food. Bali, 4 na hen siya. Hindi ako gumamit ng pang-motivate. Kumbaga yung asawa, sa akin lang kasi gusto ko lumipad lang sila tapos mag-low fly. Kasi pag minotivate ko sila, napapansin ko, tamad silang kumain. Kumbaga lumandi lang ng lumandi ang alam nila. Kaya hindi ko na naisipan na i-motivate. So ito yun, yung 4. Ito pala yung ito yung unang-unang anak sa akin ni Tomas. First clutch siya. So, siya yung 3rd overall champion. Tapos, survivor winner siya ng Sirang Lupa. Survivor winner siya ng CSWRPC. Bali, 10 lang yung birds na tira no, nagparty-party sa 200,000.
Tapos, Survivor winner din siya ng KHPC Club. Ayos. Bali, dun siya nag-third overall champion sa KHPC. Ayos ito mga kaibon, no? Kaya kamukhang-kamukha niya halos yung tatay niya. Kaya lang hen siya, ano sir? Oo, hen siya. Maganda-ganda pala nahakot tong ibon na yan. Oo. Ano yan sir, gagawin mo ng breeder? Sinubukan ko na siya kasi binila ko siya ng pares. Bumili ako ng kapares nito from Sir T-Max Lop, si Sir Denmark. Shoutout sir. Since Vandenbroek siya, kasi yung side, sa mother side niya, Vandenbroek. Puting naman natapat tayo dun sa, sa ibon ni Sir Denmark. Meron kasi siyang naka 6K banded ng MMFC na pagkakatagta ko 4 points, 5 points. Na Vandenbroek din. So in-acquire natin siya para may kapares to. Okay. Ayan. Bali yung anak, ilalaro nyo sa North Race. Ilalaro ko siya sa North Race para masubukan. Tapos ito, ilalaro ko rin siya, kaso mga fan race na lang. Okay. Para kahit pa paano na-exercise siya. Pero Ayun. hindi ko na siya i-derby. Okay na yung may napatunayan na siya. Ayun. Eh di, gaano ka kasi sir nung dumating yan, nung last lap? Oo, ganito. Nawawalan na ako ng pag-asa noon. Hapon na. Pa-cut off na sir. Oo, bali, yung mga kalaban, yung mga kalaro ko, ang aga nila magpaklak. Tapos, pagdating ng 4, halos maubos ko na isang sigarilyo sa kaba. Ngayon, magpa 4:30. Sabi ko, eto, totoo to ha, hindi naman sa pag-ano. Sabi ko, Lord, pasayahin mo naman ako ngayong araw. Sa pagupa ko ng sigarilyo, may lumipad na ibon. Nung una, sabi ko, nag-hesitate ako na siya. Kasi dalawa silang magkapatid eh. Pareha silang blue box. So nalilito ako, hindi ko pa ma-verify kung siya nga. Kasi ito na lang inaasahan ko eh. Since siya yung complete black. So good thing, pagbaba niya, na doon ko na-check na siya yung iniintay ko. Sigaw ako ng sigaw. Sabi ko, Lord, thank you, ganyan. Salamat. Kasi ito na lang talaga eh, ito na lang. Nakukompute ko na kung magkano yung possible kong mapanalunan dito. Kaya ito talaga yung gusto kong umuwi that day. So yun, hindi naman tayo binigo. Kahit pa paano, mahal tayo yung nasa taas. Binigyan tayo ng napakalaking kasiyahan that day. Ayun. So ito na siya. Siya to. Ito, ang ganda ng storya ng pagkapanalo. Anong speed pa nito sir, nung last lap? Nung last lap siya, nasa 880 something eh. Mataas pa. Mataas pa siya. Kinakabahan lang ako kasi gawa nung baka bukas pa siya umuwi. Sayang eh, no? Sayang naman, oo. Tsaka first time yung sir mag-abang ng duluhan eh, no? Oo, first time ko talaga. Dati nakakapagkarga naman tayo ng dulo. Yung mga tsahin niya, nakakarga ko siya ng dulo, tapos yung kapatid niya sa ulpa. Problem is, laging kinakapos. Okay. So, yun, napakalaking pasasalamat dito talaga. At malaki din yung nayan niya sa atin para kahit pa paano, magastos natin is na-cover ng panalo niya. Yun. Pakagandang ibon, napakabait. Ayan. Ito, abangan natin to sa mga pan race. Ilalaban pa ni sir para may exercise sir, ano? Oo, para may exercise. Tsaka namimiss ko na rin yung pooling. Kasi simula nung nadismaya ako sa results ko nung dati, ang gusto ko talaga, ang target ko talaga, makapagpatuloy. Yun talaga. Kahit ngayong South, gusto ko, Tacloban naman, gano'n. Yun talaga. Yun. Kaya pass na muna sa mga pooling last time. Focus na muna ako sa derby talaga. Yun. E di sir, anong ginawa mong preparation nung last lap na? Preparation ko, ang preparation ko lang, from first lap to last lap, halos sabay, pare-pares lang. Kaso, pagdating lang ng sa gamot, wala akong binabago. Or something na mga supplements. Yun pa rin. Bali, ang adjustment ko sa patoka. Halimbawa, pagdating ng third up to last lap, nagbibigay na ako nung yung Wingmaster, yung breeder mix. Kasi may pellet yon. So, sinubukan ko siya, okay naman. Then, yung mani, yun, isa pa yun, yun yung nagpa-motivate sa apat na pagudgud ko na hen. Baga, parang bumalik sila sa umpisa na ng mga bata sila na pag makakarinig ng patuka o something na kakaiba sa kanila, yun yung nagpapasabik umuwi. Okay. So, pero hindi ako nagmamanid ng training. Nagmani lang ako ng mga second or third lap. Para, kumbaga doon, pinatitikim-tikim ko na.
Hanggang sa na-excite sila, nakuha ko yung karoon kami ng banding dahil sa mani. Ayun, good thing naman. 4 sila umuwi, tapos yung 3 doon, winner. Isa po. Ayun, ayos, congrats kay sir. Yun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kaibon. At yun, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon syempre. Shoutout kay Sir Nestor Panoy ni Berka. Ayan. At shoutout din kay Sir Fidel Patricio. At shoutout sa Team Palayan ng Nueva Ecija. Lakto sa karera. Shoutout din kay Sir Kevin Taok. At kay Sir Jack Basa. Let's go. Shoutout din kay Sanjay Bai. At kay Sir Ron Alba, ang 14G Lobe ng New Zealand. Ayan, maraming salamat sa patuloy ni suporta ang lahat mga kaibon. At sa mga gusto bang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, makiki-share na rin. So yun, abangan nyo yung part 2 nung napanood nyong video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.